Hi guys, so welcome sa aking YouTube channel. So for this day, ang ile-lesson natin is bisection method from numerical solutions to CE problems. So this is Caltech. So basically shortcut na yung ituturo ko. So we have the given 3x raised to 4 plus 7x cubed minus 15x squared plus 5x minus 17. So basically, punta kayo sa calcu nyo. So, 'di ba sa bisection method, binibigyan tayo ng interval. Kumbaga, yun yung hula natin kung nasan yung x-intercept. Pero this time sa problem natin wala. So, paano gagawin natin 'yan? So, punta tayo sa mode. Makikita natin sa number 7 si table. So, nakalagay dyan si f of x. Basically, si f of x, ilalagay natin yung equation na given natin. Okay, so ilagay na natin 3 alpha x raised to 4 plus 7 alpha x cube, okay, minus 15 alpha x squared plus 5 alpha x minus 17. Okay, so now i-equal nyo lang. Pag may lumabas na g of x, equal nyo lang uli. So start, saan daw tayo mag-i-start? So isimula tayo sa 0. Okay, so end. So saan mag-end yung ating table? So para sa akin, gawin nating 10. Depende sa inyo yan, pero mas gusto ko lang 10, 0 to 10. So step, pag sinabing step, interval yan. Ano ibig sabihin ng interval? So for example, 1 ang nilagay nyo, nag-i-start from 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. So pag nilagay nyo kumari 0.5 tapos 0 yung start nyo kanina, ang mangyayari nyan is 0, then yung next nyo is 0.5, then 1, tas 1.5, ganun siya. Okay, pero for this case, 1 lang. Okay, so ayan na, nakalagay na rito. So, titignan lang natin dito saan nag-change yung sign sa f of x natin. Okay, so for this case, nag-change yung sign sa 1 and 2, diba? So, ang kukunin nating interval ngayon is si 1 and 2. Okay, isulat natin. Ang ating interval is 1 and 2. Okay. So now, ito yung ating formula. Formula sa ating calculator technique. Okay. So basically, ito yung ilalagay natin, x equals a plus b over 2. Then this is a colon. Hindi ko alam kung kita, pero ayan, colon. Then yung f of x, which is yung equation. So i-plug in natin siya. Okay, so alpha x, alpha equals alpha a plus alpha b over 2. Then colon, nandito siya. Okay, then i-type natin yung equation. So alpha, 3 muna, alpha x raised to 4, then plus 7 alpha x cube, then minus 15 alpha x squared plus 5 alpha x minus 17. Okay, so pipindutin natin si calc. So tatanungin ka, ano yung letter A? So, ilagay natin, A natin, base sa interval is 1. Ang B natin, base sa interval is 2. Okay. So, ito yung makukuha nating x sub m. Okay. So, since meron na tayong sagot, punta tayo sa ating table. Okay. So, ang nakuha nating sagot
yung midpoint is 1.5. I-plug in muna natin sa x sub L si 1, tapos dito sa x sub U is si 2. Itong x sub M natin is 1.5. Okay? 1.5. Ngayon, itong f of x sub M, okay, equal uli natin. So, negative. Hindi nyo na kailangang isulat yung number. Ang kailangan lang natin dyan is yung sign. Okay? Okay, wait. Okay, negative. Okay, wait. Sige. N na lang. Okay. So, negative yan. So, pag sinabing negative, yung x sub M natin malilipat sa x sub L. Okay. So, basically, yung midpoint natin ng unang iteration, 1.5. Sa susunod na iteration, siya na x sub L. Yung upper limit natin is 2 pa din. Okay. So, ilagay uli natin sa calcu. Equal lang. So, ano yung A natin bago? So, 1.5 na siya. Okay. Same pa rin, 2. So, this time, 1.75. Makikita nyo na ba yung pattern, guys? So, pag inequal uli, this time, positive. So, letter P na lang. Okay, positive. So, this time, positive naman ang ating f of x sub M. So, basically, si 1.75, siya na yung ating magiging upper sa next. Type natin 1.75. Then, dito, retain si x sub L, 1.5. Okay. So, equal uli sa calculator. Okay. So, ang A natin ngayon is 1.5. Same lang. So, ito, papalitan na natin 1.75. Okay, so ang sagot is 1.625. Sulat ulit. 625. So, kailangan natin tong table na to para sa bisection method. Okay? Then, okay, positive na uli yung ating f of x sub M. So, P. So, same lang. Retain dito. Napupunta yung M natin sa upper. So, 1.625. Then, retain si 1.5. Okay. So, equal uli. 1.5. Same lang. 1.625 naman. 1.625. Okay. So, this time, 1.5625. 1.5625. Okay. So, equal uli. So, this time, nag-negative. Anong sabi pagka negative? Si x sub M mapupunta sa lower. Okay? So, 1.5625. Sa x sub U naman or upper limit, same. 1.625. Then, equal uli. Nakikita nyo na ba yung pattern, guys? 1.5625. Then, 1.625 si B. Okay, anong sagot? 1.59375. 1.59375. Okay, so pag inequal uli natin, so ano na siya? Positive pa din. Actually positive, so nag-change. So yung midpoint natin magiging upper. Okay, so copy na lang natin yan. Tapos ito, copy natin dito. Okay. So, equal uli. 1.5625. Same lang. Dito, 1.59375. Okay, equal. So, ito na, 1.578125. 1.578125. Haba na ng sagot, no? Okay. Tapos, pag inequal uli, negative. So, since negative yan, so for this case, mag-aanim na iterations lang tayo. Okay. For this case, hindi pa yan yung sagot, yung x sub M, ha? So, magbe-base tayo dito lagi sa last na f of x sub M natin. So, negative yan. Ano ang rule pag negative? Si x sub M mapupunta dito, tapos si x sub U retain.
So, find the average of the two. Equal natin dito. 1.578.125. Okay. Tapos, same lang yung x sub u. Okay. Anong average nila? 1.5859375. So, basically, ito na yung final answer natin. So, sa amin kasi is 4 decimal place. So, ang sagot is 1.5859. Okay? So, ganun lang. Depende sa kung ilang iterations ang binigay sa inyo. Pero mas madaming iterations kasi sa bisection method, mas maganda. Kasi mas nagiging accurate ang ating sagot. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo for this day. Thank you and like and subscribe to my channel. Thank you guys.